Isang mapagpala at magandang umaga po ng Martes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Martes po ngayon, kung kaya't araw ng debosyon kay San Antonio ng Padua. At ngayon po ay pinagdiriwang din ng pagunita kay Mother Teresa of Calcutta, ang patron saint po sa Barangay Timbao sa parokyang pinangangasiwaan ni Father Bien Acuno, dyan po sa lungsod ng Binyan. Kaya, Father Bien, maligayang kapistahan sa iyo at sa iyong mga parokyano. Ngayon po ay Martes, araw ng debosyon kay San Antonio, kung kaya't binabati ko po ang mga deboto ni San Antonio ng Padua, ang mga viewers, followers, and supporters of the Daily Gospel Reflection. At mamaya po, doon po ako sa St. Benedict Church sa may Silang, sa New Valley, sapagkat meron po akong ikakasal, sina Gio at Ethel. Kaya congratulations sa pagsapit ng araw para sa inyong kasal. At binabati ko rin po ang mga benefactors namin, ang mga tumutulong sa pangailangan ng dambana at parokya ni San Antonio ng Padua. Maraming salamat po sa inyong tulong na ibinibigay. Palagi kami magpapasalamat. Pagdasal po natin ang isa't isa. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ng mga salita ng Diyos para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon pa rin kay San Lucas mula sa ika-4 na kabanata, mga talata 31 hanggang 37. Ang title po ng pagninilay na aking ibabahagi, Jesus Exercises His Authority. Sa ating mabuting balita, si Jesus po ay nagpalayas ng masamang espiritu. Kaya ito po yung tampok na pangyayari na punong-puno ng lakas, punong-puno ng aksyon, at ipinakita ni Jesus ang kanyang lakas at kapangyarihan laban sa kaaway ng Diyos, na walang iba kundi ang demonyo. There are three sources of authority: position, power, and popularity. Si Jesus po ay may position sapagkat siya po ay isang guro, siya ay isang rabbi. And Jesus has special powers at nakita natin yan sa kanyang mga himala at sa pagpapalaya sa masasamang espiritu, katulad po ng inilalarawan ngayon sa ating ebanghelyo. Si Jesus po ay popular, walang duda, no question about it. Literally, he is a crowd drawer and he is followed by a lot of people, thousands of people. Kaya meron siyang tinatawag na power of influence kasi nga popular. And Jesus, even if He had all these things, hindi naman nangangailangan ng position, ng power, at ng popularity to exercise His authority, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos, sapagkat siya mismo ay tunay na Diyos. Kaya sa ating gospel reading sa araw na ito, pinakita po ni Jesus ang lakas ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. And He literally made use of His divine authority sa tatlong bagay. Una, to fulfill His mission. He used His authority to fulfill His mission, not for His ambition, but only for the fulfillment of His mission. And by driving out demons, He exercised authority over the forces of evil. Malinaw po ang mensaheng pinararating ng ginawa ng ating Panginoong Hesus nang palayasin niya ang demonyo mula sa taong inaalihan at pinahihirapan ito. At nakita natin, walang panama ang kapangyarihan ng demonyo
sa kapangyarihan taglay ni Jesus. There is no power of evil in the world stronger and greater than the power of God. Sabi nga, if God is for us, who can be against us? Pero nga pong isang pari na nagsabi, na sa mundo natin, para bang lahat na-infiltrate na ng demonyo. Minsan, ang social media, yung mga nasa posisyon ng pamumuno sa gobyerno, mga pelikula, mga celebrities, kung minsan talagang parang hindi na maka-Diyos ang kinikilos nila, na parang bang wala nang natira sa atin. Ang Diyos ang ating lakas. Ang Diyos ang tangi nating inaasahan. Pero huwag tayong mag-alala. Ma-infiltrate man ng kaaway ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundo, for as long as God is with us, sabi nga, who can be against us? Sabi ni Saint Teresa of Avila, God plus one is an army. Kaya kung tayo ay para sa Diyos, sino ang makalalaban sa atin? If God is for us, who can be against us? And we must believe in the power of divine intervention, and this divine intervention will triumph over the forces of evil. Magtiwala po tayo. Walang panama ang lakas ng demonyo sa lakas at taglay ng Diyos. Di ba, nung kasagsagan ng pandemic dahil sa coronavirus, alam natin that someday, this virus, this pandemic will end because it is temporary. But God is always eternal. Pangalawa, pinakita ni Jesus ang kanyang authority to show compassion. Jesus exercised His divine authority by showing compassion to the person possessed by a demon. Nahabag ang Panginoon. Sana nga po, kung tayo man ay nasa posisyon ng pamumuno, posisyon ng kapangyarihan at paglilingkod, ipakita natin ang lakas at kapangyarihan ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng habag at malasakit, katulad po ng ipinakita ni Jesus. Out of compassion, Jesus felt the need of this person for healing. Pangatlo, ginamit ni Jesus ang kanyang authority to lead us to freedom from the slavery of sin. Gawin tayong malaya sa ating pagkaalipin sa kasalanan. The person was freed from demonic slavery. Kaya hayaan natin na gamitin ng Diyos ang kanyang lakas sakaling tayo ay tila napapaalipin sa pwersa ng kasamaan, sa pwersa ng kamunduhan, na pili tayo inilalayo sa Diyos. God has no other intentions maliban sa tayo ay palayain sa anumang bagay na umaalipin sa atin. May we always learn to submit ourselves to the authority of Jesus because He alone can drive out the forces of evil in our lives. Sa ating ebanghelyo, sumuko ang demonyo. He submitted himself to the power and authority of Jesus, not out of humility, but out of defeat and surrender. Sapagat ang demonyo, kahit sumuko, demonyo pa rin. Once a devil, always a devil. Pero tayo, ma-influence man tayo ng devil, pwede pa tayong magbago at muling magbalik sa Diyos. Kaya mga kapatid, sana po, lagi nating alalahanin that in this life, in our world, there is no power greater than the power of God. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, maraming salamat po sa lakas na patuloy mong ibinibigay sa amin. Ilayo mo kami sa anumang masama, iadya mo kami sa kapahamakan, at bigyan mo kami lagi ng tulong na kinakailangan. Sa sandaling ngayong kaaway, ang demonyo ay pilit kaming inilalayo sa iyo. Ikaw ang aming tanggulan, ikaw ang aming lakas. Kasama ka sa aming buhay, walang laban na hindi namin kayang pagtagumpayan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid. Sana po nagustuhan nyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Martes, araw ng debosyon kay San Antonio, first Tuesday of the month, at pagulita din po kay Saint Mother Teresa of Calcutta, kay Father Bien sa kanyang mga parokyano, maligayang kapistahan po. At sana po nagustuhan nyo at nakatulong. Kung nagustuhan nyo at nakatulong, i-like ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kakilala.
let us fill the world with the message and power of God's words. At muli po, pinag-aanyaya ko po ang darating na post-birthday benefit concert ni Father Emil sa darating na September 23, alas 7 po ng gabi. A celebration of life through music. Father Emil performing with his band and some guest priests na magpe-perform din po sa nasabing konsyerto. Para po sa renovation ng Church Sacristy at para sa pondong kinakailangan ng Commission on Family and Life. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.